Hello everyone! Welcome back to another vlog at in today's video ay magre-repat tayo ng aking Hoya Carry variegated. Ito ayan. Meron kasi akong nabili nito dati pa and then may nagbigay sa akin ng isang ganito. Kailan ba ito nabigay? This year lang din, pero malaki na kasi. Yung isa, itines ko na dito sa ating trellis. Ito napakahaba na kasi and dalawa sila. Kanina, sinukat ko, saktong-sakto dito sa ating paglalagyan. Teka, pakita ko sa inyo. Ganyan siyang kataas and perfect siya dito sa Hoya natin na ilalagay kasi ang haba na niya, nandun lang siya sa ulanan. Ito pa yung isa. So, ang gagawin ko, dahil hindi ko mapalitan yung potting mix niya, and pure kokopit lang yung potting mix nito, tumatagilid. Ito yung gagamitin ko ngayon. More on, siya, kokopit din, plus, madami siyang pamis, and may konti siyang vermicast. Yun nga lang, wala ako nung rice hull. Gusto ko sana may konting rice hull, pero carry na yan. Dinagdagan ko na lang yung pamis. Kasi yun lang yung available. And then, ang gagawin natin dito ay papakalatin ko siya dito sa nakikita nyo. Ito yung aking lagayan ng duck feet at saka scissors discolor. Ito yung lalagyan ko sana. Kaya lang, ang nangyari, yung iba namatay, yung ibang pinropagate ko, yung iba naman is pinamigay ko na dahil hindi ko siya nadidiligan and madali siyang malanta kahit anong potting mix yung gamitin. And sensitive siya sa araw, yung duck feet. Pero ito muna yung gagawin ko. Ang mga Hoya kasi, ayan ay perfect lang ba to na ilitanin ko ngayon? Kasi tingnan nyo nagkakaroon na siya ng mga dahon-dahon dito. Hindi pa dumadating yung clip ko. Masaipit sa buhok. Ganun kasi yung sa mga Hoya, di ba? Nilalagyan nila ng clip para dumikit sa trellis. And ngayon, ang gagawin ko is maglalagay ako ng potting mix muna dito. Ganyan ko siya ilalagay. Saktong-sakto siya. Tingnan mo. Di ba? Ganda siya tingnan. Pag naikabit na, okay na sana siya dito sa kanyang lagayan. Pero puno na kasi, pabalik-balik na lang siya, Kaya kailangan talaga natin siyang alisin na dito. Yan. Puno na kasi siya, Ayan, pabalik-balik na lang yung nangyayari. And madami na rin siyang naidahon. Yan. Konti lang muna ang ilalagay ko. And then, testing. Perfect. Ano ba? Kupitin muna natin. Baka kasi maputol. Woohoo! Yan, perfect. Ayan ito yung nabili ko sa online. Less than 100 pesos. Siguro 69, 79, or 89. Mga ganon. Alam nyo ba, kanina, naiinis ako doon sa pusa. May itinaob na naman po siyang halaman ko. And then, alam nyo ba ang nangyari kanina? Nagwawala yung mga dogs ko. Nakita ko, sa labas ng bahay ay may nag-iwan ng mga kuting. Bagong panganak. Kawawa naman. Nakabasket pa, guys. Baby pa. Ayun, hiningi na nung kay Dara. Kasi hindi po pwede pusa dito sa bahay dahil nagwawala yung mga dogs ko. Plus, hindi ako cat lover. Wala pa namang ugat yung ilalim niya. Pero, ayan lupa pala siya. Ay, hindi, kukupit siya. So, ang gagawin ko is ingatan natin, baka matanggal yung mga dahon-dahon. Ipapatong natin siya ngayon dito. Tapos, ipatong natin. Perfect! Ayan. Tapos, lagyan natin ng maraming pamis para hindi siya maisak yung water. Lalo na pag umuulan, pwede natin siyang ilipat ng pwesto sa mga matutuluan niya, safe pa din kung sakali. Nilalagyan ko talaga ng pamis yung mga Hoya ko dito.
Well, ngayon pa lang naman ako nagsisimula mag-alaga ng Hoya. Pero may mga Hoya na tayo dati pa. Yun nga lang, di ko alam kung... Alam ko may mga masiselan din sa Hoya. Yan. Yan. Hindi naman natin nagalaw ng todo siya. Tapos, dito ko siya ilalagay. Yan. Papatungan natin ng ano, asan na yung isang ganito pa? Ito yung ipapatong natin. Yan, perfect. Pataob. Or ganito yung pagkakalagay natin para ano siya, hindi siya maiisa ka ng water dito. And then, ito namang next, mamaya na natin siya ilipat. Oh, saan punta mo, boy? Ah, saan ko pupunta? Di ba? Ito mas slash to eh. Gunting. Hindi ko sisirain yung trellis nito kasi may paglalagyan din ako niyan. Yan. Kupitin lang natin. Malaking tulong talaga to sa akin eh. Itong gunting na to. Ingat, ingat. Kasi may mga tumutubo na sila mga dahon-dahon. So, kailangan natin siyang ingatan para hindi maputol. Matapos. Tunog. Tingnan natin kung ano to. Oops. Sayang kasi pag naputol. Ayan, maugat na rin siya. So, perfect lang yung ating potting mix na ginawa. Ayan. Iniingatan ko lang siyang maputol. Ayan, perfect. May natuyong dahon na. Ayan. Tapos, lagyan natin ng potting mix. Oops. Si Compacta, ireripat din natin. Si Hindorope. Compacta Hindorope. Ireripat ko din yun. Ayan, perfect na yan. Sumasabit. Ayan mo. Perfect. Tanggalin ko na nga to. Kasi butas na rin naman. Ayan. Nagkaanin ko ako. Tapos ang gagamitin ko pala dito is etong mga straw muna. Habang di pa dumadating yung aking kailangang clip. Bumili ako ng mga clip. Maliit lang naman yung ating gagamiting straw. Or konti lang. Set aside. Ayan. Naputol, guys. Ito yata yung lumutong kanina. Ngayon ko lang nakita, may nag-revert na isa. Pero, alam nyo, dito sa mga Hoya, pansin ko, kahit na tumutubo na siya dito sa dulo, may mga tumutubo pa din dito sa mga gilid-gilid. Yung mga natatanggalan ng dahon, tinutubuan pa din siya ng bagong dahon. Eto na siya, guys. Ayan o, ang haba na niya. Kaya, ang sarap niya ng Italy dyan. Oh. Tcharan! And yung mga sinasabi ko kasi sa inyo, kaya inilipat ko din siya. Bukod sa maliit na siya, dun sa kanyang paso, yung mga area na naputulan ng dahon, siguro nung nabili ko may mga naputol na dahon, ay nagkakaroon ng bagong dahon. Ito bagong dahon lang to, yung parang light green. Ito bagong dahon din yan. Madami nang naging dahon to kasi medyo matagal na rin naman sa akin to. And ito, reverted siya. Nasaan yung isang tinignan ko kanina? Ito oh, reverted din. Parang nagkaroon lang siya ng splash.
Tapos yung mga gilid-gilid niya, ayan oh, may mga tumutubo. Madami yan guys oh. Yun. Hanggang dun sa dulo. Dalawa-dalawa yung itinutubo niya. Madami yan. Ito din, may bagong tubo na dahon, dalawa. Tapos, ito wala pa. Tapos, alin ba yung natanggal? Ito pa oh, may bagong tubo din siya guys. Iba yan, hindi yan yung aerial roots. Ganyan yung aerial roots niya. And buti na lang, di ko napamigay itong trellis na to. Ganda niya. Kaya lang, pag ililipat natin, kailangan meron tayong tagahawak ng paso. Magaan lang naman tong ating pinaglagyan sa kanya. Kaya nga lang, pag ililipat natin is kailangan may tagahawak ng paso. Pero maganda siya dito sa area na to. Oh. Yun, yung next na iriripat ko. Kasi ulan lang ng ulan dun sa pwesto niya, maganda siya na maripat sa mas malaki ng konti. Ito guys, so, ang kanyang potting mix is yung bunot lang. Kaya, nilagyan ko siya ng kukupit at saka mga pamis. Hindi ko na siya tatanggalin dyan. Baka maano siya eh. Tawag dyan, manibago ba? Dadagdagan na lang natin. Huwag natin siyang pakapunuin kasi medyo malaki pa ng konti sa kanyang sa ating itatanim yung paso. Ayan. Oh, ganun pala siya. Perfect! Saan ko kaya ito ilalagay? Ito, marami siyang yung sabi nila, ingatan ko daw tong si Hindo rope kasi lapitin daw to ng mealybugs. Yun din yung napansin ko sa kanya kasi nung nagkaroon ako ng maliit na to, nagkaroon ng mealybugs. Pero alalayan natin sa fungicide. So far naman okay pa siya. Si Hoya, saan ko kaya ito ilalagay? Si Hoya compacta. Ganda oh. Ay, dito na lang muna. Tabi sila, no? Kasi yung ibang mga halaman ko dito, nandito sa baba. Inalis ko muna. Ayan, oh. Paliguan ko lang muna tong mga nakasabit kong Hoya dito kasi hindi siya nauulanan sa area na to. Andito na si Cortesii. Okay na to. Tinutubog ko lang. Tapos, okay na. Ito muna. Si Crimson. Yan. Konti lang kasi ito medyo basa-basa pa. Ang gusto kong banlawan dito is yung dahon niya. Oops. Ayan o. Binabanlawan ko yung dahon niya or pinapaliguan ko din yung dahon niya. Kasi ini-sprayan ko na sila. O, tingnan nyo, ang dami niya mga bagong tubo. And pink yung si bagong tubo natin. Pero yung ibang bagong tubo, hindi pink eh. May variegation lang sa outer. Ito naman, si Akuta. Ayan. Konti lang din to kasi nadiligan ko na to nung isang araw. Dandahanin natin kasi itutubog ko yung kanyang dahon. And then, okay na. Okay na yan. Yung iba kasi binababad to mga 30 minutes. Ako hindi na. Okay na yan.